Hello! Magandang araw. Welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love and light sa inyong Tagalog love reading. Ngayon na, Mismo. Okay, before I begin, I would like to thank everyone who supported Mystico Moreno Tarot and Oracle Reading sa JMR Bazaar nung nakaraang weekend sa Fairview, June 6 and June 7. So thank you so much po sa lahat ng nagpa-read. Hindi ko na-expect kasi first public reading ko ito. So I'm surprised din na maraming nagpabasa. And I'm glad that all of my readings resonated. So shout out po sa inyong mga nagpabasa ng reading. And sana natulungan ko po kayo na mabigyan ng insights and ng guidance sa mga gusto nyo gawin ng life, and sana nabigyan din ng clarity ang inyong mga concerns through the reading. Again, this is not prediction but just guidance for you. And lagi naman na lagi ko rin sinasabi naman sa mga tarot readings ko na use the reading with discernment. You all have free will at nasa kamay pa rin natin ating mga kapalaran. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay ang new love reading. It's been a while since nag-new love reading ako, at para ito sa lahat ng water signs. Okay, Pisces, Cancer, Scorpio. So, tingnan natin na yung masasagap kong energy from the collective. And gusto kong magpasalamat sa lahat ng water signs na patuloy na sumusuporta sa Mystico Moreno channel. Sana patuloy niyo pong supportahin by liking this video and commenting below, lalo na kung mag-resonate yung reading. Also, sa mga bago, kung nakakokonek kayo sa akin and mag-resonate yung mga readings ko sa inyo, sana supportahan niyo rin po by subscribing to my channel para mas mag-grow pa siya at marami pa akong magawang love readings para sa inyong lahat. And as I always remind you in the channel, this is a collective and general love reading, so it may or may not resonate with everyone. Take whatever resonates, leave the rest behind. Kapag hindi talaga, huwag pilitin. Abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading, baka mag-resonate ngayon sa inyo. Or panoorin nyo yung mga past videos na na-post ko na dito sa channel. Baka isa din doon ay mag-resonate sa inyo. Dahil ang tarot and oracle readings naman talaga ay timeless. Better yet, book a personal private reading sa akin. Nasa description box lang naman email address ko. Okay, so ang gagawin natin, bubunot ako ng isang card from the oracle deck. That would be the overall energy ng reading na to, ng spread. Then bubunot ako ng 8 cards from the star deck to interpret and give more details kung bakit yun yung lumabas na oracle card. So, new love, let's begin. Tingnan natin. Ano yung mabubunot ko? I'll get the 6 card dahil June pa rin naman ngayon. And let's see. Cherish every moment. Ayan. Let's carry forward. That I can see here na new love has already started at yan. I think currently in connection ka na with this person. There's a fresh start when it comes to new love between you and your person. And the universe is just reminding you na i-cherish nyo yung bawat sandali na or yung time spent together with this new love. I think in the recent past, medyo na-neglect ninyo ang mga connections and relationship, even not just romantic but platonic and familial. So, sinasabi lang dito na ito, dumating na siya. So, huwag nyo nang ulitin pa yung mga mistakes from the past na nanineglect ninyo yung taong nagmamahal sa inyo. At masyado kayo nakafocus sa ibang priorities. Okay lang may priorities, pero dapat balance siya. And sana hindi, to the point na hindi na-feel nung tao o nung partner ninyo na wala sila sa priority ninyo. Okay? So, enjoy. Parang sinasabi nito, enjoy every moment
Okay, na magkasama kayo dahil kapag lumipas na ang isang araw, ang isang moment, diba? Or any experiences or chance to create a memory, wala na yun, lipas na yun. Okay, hindi nyo na maibabalik ang oras. So, hanggat nandyan at may opportunity to spend time together and create happy moments, memories, go, go, go. Todo nyo na yan. Okay? Right. Pero tingnan natin, ano ba yung storya dito with you and your person. Bakit ito yung lumabas na overall energy. Okay? So, let's see. First card. Okay, Queen of Swords. Okay. Ten of Cups. Okay. Three of Cups. Okay, ang gaganda ng cards. Okay, Ace of Swords. Knight of Swords. Three of Swords. Eight of Cups. And Four of Wands. Nag-iisang wand. Well, the only missing suit here is the Pentacles. And mostly minor arcana naman siya. So I think talagang ongoing na itong new love sa life mo. Bottom of the deck, Six of Pentacles. Yan, the only pentacle din lumabas. Pero this is the hidden energy. It's an energy that you don't see coming or you're not aware of pero nasa connection ninyo. Pero most of the cards here ay Cups at Swords. So it's really about the emotional aspect and the communication aspect of the relationship. I think ito yung parang sinasabi din ni Universe na mas pag-igihan nyo pa kasi meaning yung about the desire nandiyan na siya. And Six of Pentacles, I can see here na very grateful naman talaga kayo and you try your best, both of you, both parties try their best na mag-reciprocate sa mga efforts, sa mga actions and sa love languages na pinapakita sa relationship na to. So whatever love language you have and what you show, it's reciprocated naman and you're doing your best to reciprocate it as well. So, kaya cherish every moment here. I think mas kailangan lang talaga din ng more collaboration and communication and to express more openly yung nararamdaman ng bawat isa. With the Queen of Swords here, parang sinasabi dito that sa new love na ito, I think since bago pa nga lang din, you might be parang hindi pa ganun strong din yung foundation when it comes to communication. Pero very important yan sa isang relationship. And the Queen of Swords is a card of being clear sa intentions, honest, communication-wise, very stable, alam yung mga gustong sabihin, sinasabi, hindi lang siya naiiwan sa thoughts. Okay, so it's because also Queen has this nurturing energy na yung mga Queen cards has this parang energy of being nurturing, and here nurturing when it comes to communication na parang ibig na sabihin is through proper communication, dun napapakita din that you care, that you want this relationship to last and grow. So, kaya important ang honest communication. Because ang goal din naman ninyo, and nakikita ko naman dito na kailangan nyo pag-usapan kung gusto nyo talaga na ang goal ninyo ay ang Ten of Cups energy, which I can see here is a long-term relationship, lalo na nasa parang first few weeks, months pa lang ng relationship or nasa dating stage pa lang. But I can see here na nakikita nyo rin naman talaga ang isa't isa for a long-term relationship, and na even yung idea of settling down, nakikita nyo din naman siya dahil nagko-connect talaga kayo, aligned yung mga values ninyo, mga likes ninyo,
diba? And yung POVs ninyo sa relationship. And as I can see here that with the Three of Cups, there's a lot of collaboration. You support each other. Kung ano yung parang mga gustong gawin ng both parties, sinusuportahan ninyo. And meron kayong also same goals in the relationship and tinatry ninyong gawin ang lahat also to meet or to reach that goal or ma-achieve din siya. And along the way, di ba may experiences kayo, syempre. Yun din siguro yung sinasabi to cherish every moment. Yung mga days na nagpa-plan kayo na kung ano, babalikan nyo rin siya na, okay, nung time na to, we're just still planning, we're just still dating, pumunta tayo sa ganito, ganyan lugar, date tayo sa ganitong lugar, nag-usap tayo, pinag-usapan natin to, yung mga ganang bagay, keep nyo siya, at huwag nyo rin siyang parang isang tabi lang, kasi magiging ano siya, parang, ayun yun, yung down the memory lane, yung makikita nyo how you progress then sa relationship. So, and here I can see with the Ace of Swords and Knight of Swords then talaga that there's more. There's an new beginning when it comes to expressing this want to like move to the next level of the relationship. However, even if parang medyo maaga pa, at least nalilay down na rin yung mga parang gusto nyo mangyari. Hindi lang siya na parang okay, sige, yes, let's enjoy the moment and present moment. But here, pinaplano din, di ba? Hindi lang basta like dito, tapos without also thinking ano yung magiging resulta in the near future. So I think it's very good to discuss things din naman when it comes to what you really look forward sa relationship. Okay? And here I can see na very honest. There's a lot of honesty din naman. And yun, value that moment din na naging honest kayo sa isa't isa. Cherish that na available ang pagiging honest at pagiging truthful sa relasyon ninyo. And with the Knight of Swords here, may mga may careful lang kasi may mga impulsive things na pwedeng masabi or gawin either you or your person sa connection that might lead to the Three of Swords energy, which is a card of heartbreak and separation. Okay? And pero nakikita ko rin dito na whatever you had also kasi here with the Three of Swords naman and Eight of Cups, parang sinasabi lang din dito to let go of whatever yung mga naging cause. Kung meron kayong mga heartaches or naging heartbroken kayo in the past, huwag nyo siyang idalihin dito sa new love or new connection. Parang bago na siya. Hindi nyo siya parang kailangang sabihin din na, okay, baka maulit lang. Hindi. Mauulit siya kung hindi ninyo i-apply yung mga lessons learned in life. So, that's why here, be careful lang din sa mga, kung before madali kayong mag-react or may tendency kayo to be tactless, careful na sa relation kasi it may cause nga some conflict and that may result to separation and letting go. But at the same time, sinasabi din dito na huwag nyo nang paabutin. Whatever yung mga magiging cause ng conflict and pag-usapan na beforehand. And whatever yung mga heartaches, mga sakit, or sadness na napagdaanan na ninyo in the past, iwan nyo na siya. Let go of it. With the Eight of Cups energy, let go of it. Let go. Move on. Start anew because this is a new love already. So, huwag nyo nang bitbitin pa yung mga baggages, worries, lahat na. Sa bagong relationship na to kasi with this, once na let go nyo na, parang sinasabi din dito ng Eight of Cups, let go of those
pains, you will really shift to a new milestone, a new phase, a new level in the relationship. So here with the Four of Wands, it's a card of milestones, a card of celebration, di ba? And something that you'll be really happy about, na parang, uy, yes, nalampasan namin yung mga issues dahil we collaborated and in-enjoy lang namin din talaga yung pagsasama namin as dating or in a relationship na couple. Itong new love na to, parang may patutunguhan din talaga kasi nga ginawa niyo yung best niyo, and the more you cherish every moment, the more you look also forward to even more moments na i-cherish nyo pa together, diba? So continue lang yung positive energies between you and your person. Let go again of the pain of whatever in the past. Kung past na, let go nyo na yan. Focus on the present, cherish every moment together, and look forward to the new memories na pwede nyo pang i-build together. Kasi here, again, hidden energy, sobrang grateful naman din kayo sa isa't isa to, na dumating siya sa buhay mo at dumating ka sa buhay niya. Okay? So, again, very, very good energy yung nakuha ko for the water signs. So, just continue loving each other. Kasi, diba, parang hindi lahat receive ng ganyang very positive energy when it comes to relationships and connection. So, keep it up. Yan. Go, go, go. Push nyo lang yan. So, sana nakatulong itong reading na to. Abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading dito na sa aking channel. Nga pala si Mystico Moreno, or in short, na mismo. Kita-kits. Ingat!